Dominant Protector. Credit to the author. 3,921-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mula nang ipadala siya sa Green Cloud Pavilion, lahat ng ginawa ni Bella ay upang palakasin ang kanyang lakas. Sa huli, isa lang ang layunin niya, ang maghiganti kay Natalie, ang babaeng naging dahilan ng pagbagsak niya sa lupa. Dahil sa malaking pagkakaiba ng katayuan sa pagitan nila, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, malapit sa zero ang pagkakataong makaganti siya. Gaano man kalalim ang kanyang hinanakit, alam iyon ni Bella sa kanyang puso. Sa ngayon, wala siyang pagkakataong makapaghiganti. Marahil pagkatapos niyang magtrabaho ng husto sa loob ng ilang taon o kahit na mga dekada, nagkaroon ng kislap ng pag-asa na makakapaghintay siya hanggang sa araw na may angat niya ang kanyang ulo. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Bella na darating ang araw na ito ng napakabilis at biglaan. Sa sobrang biglaan ay wala na siyang oras na mag-react bago pa ito nangyari. Sa kabutihang palad, ang kanyang hindi malay na reaksyon sa sandaling iyon ay ganap na nakamit ang kanyang layunin ng paghihiganti. Ang displacement effect ng Phantom Finger ay pandagdag na epekto lamang. Sa asensya, ito ay isang tunay na pagpatay ng martial art. Hindi naisip ni Natalie na ang kanyang mabait na paalala ay hindi lamang magiging dahilan upang maging walang utang na loob ang kabilang partido, ngunit magdadala din ng isang nakamamatay na sakuna sa kanyang sarili. Madalas niyang marinig ang kanyang lolo na nagsasabi na ang Jiangho ay mapanganib, at ngayon ay talagang natutunan niya ang isang aral at lubos na nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mabisyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam na ang kabilang partido ay si Bella, na dati niyang nakilala. Siyempre, kahit sabihin sa kanya ni Bella ang pangalan ng kanyang pamilya sa harap niya, maaaring hindi niya ito maalala. Katulad na lang ng hindi niya pinansin ang pang-aasar ni Bella noon. Kitang-kita ang pagkakaiba ng kanilang katayuan. Kung gusto ni Bella na mag-iwan ng impresyon sa kanyang puso, imposible para sa kanya na hindi gumawa ng isang bagay na mapangahas. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tiyak na magkakaroon ng malalim na impresyon si Natalie dito, kung makakaligtas siya rito. Parehong sina Bella at Natalie ay nasa tuktok ng unang yugto ng pagtatatag ng foundation. Gayunpaman, malinaw na kulang sa aktwal na karanasan sa pakikipaglaban ang Natalie. Siya ay naguguluhan at nalilito sa kung ano ang gagawin kapag napaharap sa biglaang Phantom Finger ni Bella. Napakaganda, iyon ang ekspresyon. Masunurin na namatay para sa kagandahang ito, ang mataas at makapangyarihang Miss Salter. Umuumbok ang mga ugat sa mukha ni Bella. Sa oras na ito, ganap niyang itinapon sa kanyang isipan ang banta ng pangit na higanteng octopus. Wala nang makakapagpasaya sa kanya kaysa sa pagpatay kay Natalie. Bukod dito, ang okasyon sa kanyang harapan ay pinasadya para sa kanya. Ang Half Moon Lake ay kinilala ng publiko bilang isa sa mga pinakamapanganib na lugar sa panlabas na bahagi ng likod ng bundok. Kahit na mamatay si Natalie dito, walang maghahinala sa kanya, isang baguhan sa Green Cloud Pavilion na walang kinalaman dito. Sa pagkakataong ito, maging ang langit ay nasa kanyang panig. Sa pamamagitan ng The Phantom Finger, hindi lamang siya matagumpay na nakatakas mula sa bibig ng isda, ngunit sinamantala rin niya ang pagkakataon upang umani ng buhay ni Miss Salter. May mas kahanga-hanga pa ba dito sa mundo? Nakatingin lang si Natalie na walang magawa habang ang ilusyonaryong figure ni Bella ay nakaturo sa kanyang lalamunan. Hindi siya makagalaw sa sandaling ito. Walang makakapidyo sa kanyang mga hakbang. Gayunpaman, siya ay natakot ng hanggal sa mabangis na pag-atake ng kabilang partido. Sa oras na ito, si Terence ay nasa higanting puno ng fir sa kabilang panig ng lawa. Hindi naman sila masyadong magkalayo, ngunit may isang higanting pangit na pugita sa pagitan nila. Halatang napakalayo niya para iligtas sila. Hindi inaasahan ni Terence, Bella, at Natalie na ang nagligtas sa kanyang buhay sa huling sandali ay isang lalaking walang pakialam, isang maliit na curly bear na tila walang lakas sa pakikipaglaban. Sa katunayan, ang maliit na curly bear ay walang ginawang mahirap. Binigyan lang nito ng mahinang pagtulak si Natalie sa huling sandali. Iyon lang. Gayunpaman, sa isang mahinang pagtulak, nahila nito ang may-ari mula sa gilid ng dilaw na bukal.
Pagkatapos ng lahat, ang Natalie ay isa ring cultivator sa tuktok ng unang yugto ng pagtatatag ng foundation. Hanggat hindi tumama ang phantom finger ni Bella sa kanyang lalamunan, imposibleng mapatay siya sa isang suntok. Naramdaman ng matinding sakit sa kanyang balikat, sa wakas ay nakabawi si Natalie mula sa takot sa kamatayan at nagmamadaling tumakas kasama ang maliit na curly bear. Hindi niya maalala kung sino ang kalaban, ngunit alam niyang hindi siya katapat nito. Kung nanatili siya rito, maaaring siya ay mapatay bago pa siya maligtas ni Terence. Nang makitang nabigo ang The Phantom Finger, nagngangalit si Bella sa galit. Ang dahilan kung bakit siya dumating ngayon ay talagang kapareho ng Natalie. Nais niyang subukan ang kanyang kapalaran at makakuha ng 1,000 taon na kristal ng puno. Ngunit ngayon, matagal na niyang nakalimutan ang tungkol sa 1,000 taong gulang na punong kristal. Kung hindi pa rin niya kayang patayin si Natalie sa ganoong pagkakataon na ibinigay ng Diyos, hindi na siya magkakaroon ng ganoong magandang pagkakataon muli sa kanyang buhay. Ito ay isang pagkakataon na hindi maaaring palampasin. Natalie, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Ito ang magiging libingan mo, walang makapagliligtas sa iyo. Ngumisi si Bella nang nakakatakot at hinabol siya. Ang Natalie ay nasa tuktok ng unang yugto ng pagtatatag ng foundation, ngunit wala siyang katumbas na karanasan sa pakikipaglaban. Wala siyang kalaban-laban kay Bella. Bukod dito, kailangan niyang magdala ng isang maliit na curly bear, kaya hindi siya makatakbo na mabilis kahit na gusto niya. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa iyo sa pagkakataong ito. Muling ginamit ni Bella ang phantom finger at agad na lumitaw sa likod ng ulo ni Natalie. Ang maliit na curly bear na naging sanhi ng pagkabigo ng kanyang phantom finger ay pinalipad na ng kanyang palad. Sa pagkakataong ito, wala nang makakasagabal sa kanyang phantom finger. Natalie, ang binibini na naging dahilan ng pagkahulog niya sa alikabok, ay tiyak na mamamatay. Tulad ng labis na kagalakan ni Bella at naisip na nagtagumpay siya, nagulat siya nang makitang may isang pamilyar na figure ang lumitaw sa tabi niya. Ang kanyang phantom finger, na dapat ay tumusok sa mga vital point ng Natalie, ay nasalo ng isang kamay at hindi makagalaw. Nanliit ang mga mata ni Bella nang makita ang mukha ng lalaki. Napasigaw siya sa takot, Terence. Mababa ang visibility sa gabi sa simula, at kahit na ang fluorescent light ng Half Moon Lake ay hindi masyadong nagbago. Bukod dito, ang kanyang atensyon ay ganap na nakatuon sa pangit na higanteng octopus at Natalie, kaya normal lang na hindi niya napansin ang pag-iral ni Terence. Kung alam niya na narito si Terence, maaaring wala siyang lakas ng loob na direktang salakayin ang Natalie. Hindi pa banggitin kung sasaktan siya o hindi ni Terence, kahit na kumalat ang balita tungkol sa pagpaslang kay Miss Salter, siya ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan, na walang pagkakataong mabuhay. Mukhang hindi talaga kita dapat binitawan noong rookie challenge. Dapat pinatay na lang kita. That way, the world would be a little cleaner. Hinawakan ni Terence ang phantom finger ni Bella sa isang kamay, pinapatay ang intensyon na nagmumula sa kanyang katawan. Bago makipaglaban sa mirror puppet, ang phantom finger ni Bella ay maaaring magdulot ng pananakot sa kanya, ngunit ngayon, ganap na kayang sirain ni Terence ang kanyang kalaban sa kanyang simpleng suntok at sipa. Pareho silang nasa tuktok ng unang yugto ng pagtatatag ng foundation, ngunit ang pagkakaiba sa kanilang mga kakayahan ay parang bangin. 3,922. Nagulat si Bella. Hindi siya kalaban ni Terence sa one-on-one fight. Walang duda tungkol dito, ngunit nahuli siya ni Terence na sinusubukang patayin si Natalie. Ang sitwasyon ay lumala ng husto. Ang anino ng kamatayan na orihinal na bumabalot sa ulo ni Natalie ay tahimik na lumipat sa kanyang sariling ulo. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Bella. Tila nanigas ang oras sa sandaling iyon. Napakabagal nito na nagpatindig balahibo. Nagdulot ito ng pagkabalisa at kahit natakot. Sa wakas, muling ibinuka ni Terence ang kanyang bibig, kung wala kang huling salita, ipapadala kita. Wala siyang malalim na galit kay Bella. Kaya naman wala siyang balak na patayin siya sa pagtatapos ng hamon ng bagong dating. Gayunpaman, matapos makita kung ano ang ginawa ni Bella sa Natalie, na-trigger ang kanyang nakatagong hangarin sa pagpatay. Hindi naalala ni Natalie ang nangyari sa pagitan nina Bella at Natalie, kaya hindi rin alam ni Terence.
Ngunit ang babaeng ito ay nararapat na mamatay dahil sa kanyang masamang pag-uugali ngayon lamang. Hindi karapat-dapat na mabuhay sa mundong ito ang ganyang hamak. Teka! Teka! Napasigaw si Bella sa gulat habang si Terence ay gagawa ng kanyang hakbang. Hindi siya ang kalaban ni Terence sa pagtatapos ng hamon, at tila mas lalo siyang napabuti. She'd lose for sure kung talagang nag-away sila, lalo na ngayong nahuli na siya. Sa kanyang gulat, ang mga mata ni Bella ay nagpalipat-lipat sa pagitan nina Terence at Natalie, nagtanong bago pa magawa ni Terence ang anuman, ikaw. Ano ang relasyon mo sa kanya? Ang pagkamuhi ni Miss Salter kay Terence ay isang kilalang katotohanan sa pavilion, at hindi rin mahirap para kay Bella na malaman din. Naisip niya na si Terence ang magiging natural niyang kakampi, at iyon ang dahilan kung bakit sinisikap niyang mapanigan siya. Hindi niya inaasahan na gugustuhin siyang patayin ni Terence para sa B*H Natalie na iyon. Ito na ba ang iyong mga huling salita? Paumanhin, ngunit wala akong obligasyon na sagutin ka. Kaya ayon. Dahil doon, ang kanang palad ni Terence ay biglang nakakuha ng walang kapantay na dami ng purong chi. Ang kaliwang braso ni Bella ay nasalo na ng kaliwang kamay ni Terence, at kahit na gumamit siya ng phantom finger o iba pang katulad na kasanayan, hindi siya makakatakas sa susunod na palad ni Terence. Nararamdaman ni Bella na si Terence ay puno ng mga bukas, ngunit ang kanyang instincts ay nagsabi sa kanya na siya ang mamamatay kapag siya ay kumilos sa kanya dahil iniisip niya na siya ay puno ng hangarin na pagpatay. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Mamamatay talaga siya kapag nagpatuloy ito. Ang layunin ng pagpatay ni Terence ay lalong tumitindi, at si Bella ay pawis na pawis. Kahit gaano pa siya katuso, nablangko ang isip niya sa panahong ganito. Masyado silang malapit sa isa't isa kahit naputulin niya ang kanang braso at bitawan ang hawak ni Terence, hindi niya magagawang dodge ang susunod na palad ni Terence. Mamamatay pa sana siya. Wala siyang magawa kundi maghintay sa kamatayan. Nakaharap sa walang awa na palad ni Terence, nadama ni Bella ang pagkatalo. Ang pinakamagagandang taon ng kanyang buhay ay natapos na. Hindi niya matanggap, hindi niya matanggap. Gayunpaman, biglang huminto ang palad sa gitna, hindi dahil malambot ang puso ni Terence, kundi dahil ibinuka ni Natalie ang kanyang bibig. Little junior brother, hayaan mo siya. Hinawakan ni Natalie ang sugat sa kanyang balikat gamit ang isang kamay at inaliw ang maliit na curly bear na sinampal ng nahihilo ni Bella gamit ang isa, humihingal sa sakit. Sina Terence at Bella ay parehong nabigla sa tanong. She was determined to kill you just now. Hindi mo akalaing nagbibiro siya. Sabi ni Terence na nakakunot ang noo. Anumang oras, ang pagkaawa sa kaaway ay pagiging malupit sa sarili. Mayroong hindi mabilang na mga halimbawa ng mga taong malambot ang puso at nagiiwan ng isang masakit na aral. Kahit gaano pa siya kabata ni Miss Natalie, gaano man siya kawalang karanasan, hindi naniniwala si Terence na hindi niya alam ang isang bagay na kasing simple nito. Kahit na hindi niya alam ito sa kanyang sarili, ang kanyang lolo, si Truett, ay magpapalam sa kanya. Alam ko. Kung hindi dahil sa napapanahong pagbabalik ni Little Junior Brother, patay na ako ngayon. Seryosong tumango si Natalie. At gusto mo pa rin siyang palayain. Kung hindi mo siya papatayin sa pagkakataong ito, makakahanap pa rin siya ng pagkakataon na patayin ka sa susunod. Pinanlakihan siya ng mata ni Terence. Ang puso ng tao ay makasalanan. Kahit pabitiwan niya siya sa pagkakataong ito, ang isang masamang babae na tulad ni Bella ay lalala lamang. Kung sa tingin niya ay babalik siya ng bagong dahon, masasabi niya lang na ang kanyang maliit na senior sister ay masyadong walang muwang. Unexpectedly, Natalie still insisted, okay lang, pero ayoko pa rin siyang mamatay dahil sa akin. Kaya, little junior brother, hayaan mo akong maging kusa sa pagkakataong ito. Patawarin mo siya sa pagkakataong ito. Hindi lang si Terence ang nabigla sa kwento kahit si Bella mismo ay hindi makapaniwala. Sa pagkakaalam niya, ang ganitong bagay ay sadyang katawa-tawa at pambata hanggang sa puntong mahirap intindihin. Kung hindi dahil sa posisyon niya ngayon, matagal na niya itong kinukutya. Kung titingnan ang seryosong ekspresyon ni Natalie sa ngayon, hindi niya naiintindihan ang masamang katotohanan ng Jangho.
Ngunit kahit ganoon, gusto pa rin niyang ipagpatuloy ang paggawa ng mga walang muwang at katawa-tawang bagay, kahit na kailangan niyang tiisin ang malaking panganib na lumunin ng iba sa hinaharap. Kung ito ay walang muwang, kung gayon si Natalie, ang dalaga na hindi pa nakaranas ng mundo, ay tila napagtanto na siya ay patuloy na magiging walang muwang. Tumingin ng malalim si Terence sa mga mata ni Natalie, kaya naghintay si Bella ng matagal bago ibinuka ang kanyang bibig, dahil kaaway mo siya, basta't alam mo ito, maaari mong pagpasyahan ang buhay at kamatayan niya. Oo, oo. Salamat, little junior brother. Malakas na tumango si Natalie. Sige, sabi niya. Wala nang pagtutol si Terence at seryosong tumango. Tuwang-tuwa si Bella. Nakatakas siya sa kamatayan sa pagkakataong ito. Ito ay isang bagay na hindi niya pinangarap na isipin sa kanyang panaginip. Naisip niya na kahit walang muwang at isip bata si Natalie, baka hindi siya makatakas. Hindi siya pinabayaan ni Terence ng ganoon kadali. Ang hindi niya inaasahan ay ang pagiging tanga ni Terence na pumayag dito. Malamig na tumawa si Bella sa sarili. Napakawalang muwang at childish talaga nitong mag-asawang adulterous. Tiyak na ibabalik ko ang kahihiyang dinanas ko ngayon sa 1,000 beses sa hinaharap. Hahayaan kitang maranasan ang tunay na kahulugan ng kasamaan ng martial world bago ka mamatay. Gayunpaman, habang si Bella ay natutuwa sa sarili, binitawan ni Terence ang kanyang kanang braso. Sabay flash at hinampis siya ng palad sa likod. Paf! Si Bella ay pinalipad ng 12-dosenang metro ang layo at dumura ng isang subo ng dugo. Lumingon siya at pinandilatan si Terence na may makamandag na tingin, bakit? 3,923. Tumingin si Terence sa kanya ng mahina, tinuturuan lang kita ng leksyon. Bagamat ililibre ko ang buhay mo sa pagkakataong ito, kung susubukan mong maglaro ng anumang trick sa hinaharap, ipinapayo ko sa iyo na isaalang-alang muna ang iyong sariling timbang. Kung gusto kitang patayin, magiging kasing dali ng pagbuga ng alikabok. Ikaw. Galit na galit si Bella, ngunit nang maisip niya ang lakas ng kabilang partido, nalulunok lang niya ang kanyang galit at sinabing, sige, natuto na ako. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para magpanggap na nagsisisi sa walang muwang na personalidad ni Natalie, baka magkaroon siya ng pagkakataon na mapalapit sa kanya at gumawa ng move sa kanya sa hinaharap, ngunit pagkatapos ng sampal ni Terence, sumuko siya sa ideyang iyon. Ang Natalie ay parang bata at katawa-tawa, ngunit hindi ganoon si Terence. Kung nagpatuloy siya sa paglalaro dito, baka mapatay talaga siya ni Terence gamit ang isang palad. Hindi napigilan ni Terence na mapabuntong hininga habang pinagmamasdan si Bella na tumatakbo palayo. Lumingon siya sa Natalie at sinabing, ang babaeng ito ay may pusong ahas o scorpion. Hindi ko talaga alam kung tama o mali ang ginawa ko ngayon. Kailangan mong mag-ingat sa hinaharap. Oo, alam ko. Masunurin namang tumango si Natalie, ngunit bigla siyang nag-react at sinabing, ako ang iyong maliit na senior sister, kung alam mo man ang tungkol dito, paanong hindi ko malalaman? Little junior brother, ano ang ibig mong sabihin dyan? Masama ba ang tingin mo sa akin? I dare not. I dare not. Namula si Terence sa biglang pagbabago ng ugali. Parang ganyan. Ouch! Buong pagmamalaking itinaas ni Natalie ang kanyang kamao, ngunit dahil hinailan niya ang sugat sa kanyang balikat, sa sobrang sakit ay napaiyak pa siya. Sa sobrang tutok niya kay Bella kanina, hindi niya masyadong inisip ang sugat sa kanyang balikat. Gayunpaman, ngayong tiningnan niya ito, hindi lang ang sugat ang malagim, ang matinding sakit na nanggagaling dito ay sapat na para magpatinggal ang kanyang anit. Ang Natalie ay hindi isang ordinaryong binibini. Siya ay nasa tuktok ng unang yugto ng pagtatatag ng foundation, kaya ang isang normal na pinsala ay wala sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang sugat ay iniwan ng phantom finger ni Bella. Matapos matamaan ang kanyang balikat, hindi lamang nito dinidikdik ang kanyang laman, ngunit mayroon ding isang matalim na barb sa kanyang daliri, na sobrang bisyo. Kahit na ang isang master sa tuktok ng maagang yugto ng pagtatayo ng pundasyon ay maaaring hindi makayanan ang ganitong uri ng kakilakilabot na sakit, pabayaan ang isang layaw na binibini tulad ng Natalie. Namilog ang mga mata ni Terence habang mabilis siyang umakyat para tingnan ang mga sugat nito. Napakalalim ng sugat na makikita ang mga buto.
Sa kabutihang palad, walang mga palatandaan ng pagkalason. Let's go! Hahanap tayo ng tagong lugar. Tutulungan kitang gumaling. Binuhat ni Terence ang nahihilo na maliit na curly bear at umalis kasama si Natalie. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay hindi malayo sa Half Moon Lake. Kung nanatili siya rito ng matagal, hindi niya magagarantiya na ang nakakatakot na pag-iral na kahit na ang multo ay natatakot ay hindi siya biglang aatake. Hindi man makagalaw ang katawan nito, kung vine whip man o puppet, baka atakihin siya dito. Matapos makahanap ng butas sa puno, sinimulan ni Terence na pagalingin ang Natalie. Sa sining ng Dragon Mastery, ang pagpapagaling sa kanyang pinsala sa balikat ay isang piraso ng cake. Gayunpaman, ang proseso ay napakasakit pa rin. Upang maiwasan ang pag-iyak ng Miss sa sakit at pag-akit ng hindi kailangang gulo, kinailangan ni Terence na humanap ng paksa para ilihis ang kanyang atensyon. Little senior sister, sigurado akong naiintindihan mo ang prinsipyo ng pagbunot sa ugat ng problema. Bakit mo pinabayaan si Bella kung mayroon kang magandang pagkakataon? Tanong ni Terence. Si Terence ay hindi lamang sinusubukang ilihis ang kanyang atensyon, siya ay curious, kung tutuusin. Para sa isang binibini tulad ni Natalie na hindi pa nakakita ng dugo noon, makatwiran na hindi siya manggahas na pumatay ng sinuman. Gayunpaman, sa ganoong sitwasyon, iginanti ni Bella ang kanyang kabaitan ng walang pasasalamat at alam ang mga kahihinatnan ng pagpapalam sa kanya. Hindi man lang niya kinailangang gawin ito sa kanyang sarili. Kahit sinong normal na tao ay hindi magiging malambot ang puso. Bella ang tawag sa kanya. Little junior brother, kilala mo ba siya? Nagulat si Natalie kaya nakalimutan pa niya ang sakit sa kanyang balikat. Siya ay isang bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Bago iyon, tila kamag-anak siya ng isa sa mga elder ng Skyward Pavilion. Paliwanag ni Terence. Natigilan si Natalie. After a long while, she finally reacted, alam ko kung bakit niya ako gustong patayin. Siya ang babaeng nakilala ko sa tirahan ng Haze. Pero isang beses ko lang siya nakilala kaya wala naman sigurong awayan sa pagitan namin. Hindi ko man lang siya kinausap noong pinagalitan niya ako sa pagiging uncultured. Kaya't ganito iyon. Naunawaan na ngayon ni Terence ang dahilan kung bakit ipinadala si Bella bilang bagong miyembro ng Green Cloud Pavilion ay marahil dahil nasaktan niya ang Natalie. Pagkatapos ng lahat, kahit na walang pakialam si Natalie, may iba pang gagawa nito para sa kanya. Kung hindi, gaano man kalupit si Bella, hindi niya ibabalik ang kanyang kabaitan ng may pagkapuot hanggang sa puntong kailangan niyang patayin ang babaeng ito. Ang isang babaeng katulad niya ay mas lalong napupuot sa iyo dahil hindi mo siya siniseryoso. Sa bandang huli, lahat ng ito ay dahil sa selos. Sa pagkakataong ito, mabait ka na para pakawalan siya, pero baka lalo siyang lumala. Siguradong makakahanap siya ng mas maraming pagkakataon para mahawakan ka sa hinaharap. Umiling si Terence. Mula sa kanyang pananaw, gaano man niya ito tingnan, ang desisyon ni Natalie ay naglalaro, at maaaring malagay siya sa gulo anumang oras. Oo, pero ayaw ko pa rin siyang patayin. Hindi lang siya, pero ayaw kong may mamatay pang ibang tao, spirit beast, o lahat ng may buhay dahil sa akin. Huminto si Natalie, lumiwanag ang kanyang mga mata dahil gusto kong maging maawain. Malaking awa. Natigilan si Terence, ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganito, at parang hindi ito normal na paraan ng pagsasanay. Sabi ni Lolo, hanggat maaway ng isang tao, mababago nila ang kanilang kapalaran. Kaya tiyak na matutupad ang mga dakilang hiling. Dapat akong maging maawain. Sabi ni Natalie sa seryosong tono. Kung gayon, ano ang iyong grand wish? Nagtataka na tanong ni Terence. Oo naman. Ngumiti si Natalie, gusto kong makabalik ng ligtas ang tatay ko. Ang tatay mo. Anong meron sa kanya? Nagulat si Terence. Matagal na siyang nandito, at pamilyar na siya sa malalaking shot tulad ng Pavilion Master ng tumataas na Sky Pavilion, Truett. Gayunpaman, ang ama ni Natalie, na nag-iisang anak na lalaki ni Truett, ay hindi pa nakarinig ng ganoong tao, na parang wala talaga.
Sa pamamagitan ng tama, sa suporta ni Truett, gaano man kalubha ang talento sa paglilinang ng isang tao, dapat na magawa ng isang tao ng maayos at walang pakiramdam ng pag-iral sa tatlong pavilion. Narinig ko mula sa aking lolo na ang aking ama ay nagpunta sa isang napaka-misteryosong misyon kasama ang ilang ibang mga tao. Ilang taon na siyang wala, at hanggang ngayon wala pa ring balita sa kanya. Malungkot na sabi ni Natalie. 3,924. Mabilis siyang nakabawi bago pa makapagsalita si Terence, kaya dapat akong maawa at ipagdasal na makabalik si tatay ng ligtas. Ito ang personal na sinabi ni Lolo. Hindi ito kasinungalingan. Nang makita kung gaano tiwala si Natalie, hindi napigilan ni Terence na tumahimik. Kahit na siya ay isang practitioner, ang swerte ay isang bagay na ilusyon. Sa kanyang kasalukuyang antas, hindi lamang niya ito nagawang hawakan, hindi niya maisip. Gayunpaman, kahit na hindi niya ito makontak sa ngayon, hindi ito nangangahulugan na wala na ito. Ang tinatawag na Great Mercy ay maaaring isang puting kasinungalingan na sadyang ginawa ni Truett para aliwin ang kanyang apo, ngunit hindi niya maalis ang posibilidad na talagang umiral ito. Ito ay dahil sa itaas ng makalangit na daw, ito ay hindi lamang ang paglilinang ng katawan, kundi pati na rin ang paglilinang ng immortalidad. Malalaman lamang ni Terence kung ito ay totoo o hindi pagkatapos niyang maabot ang antas na iyon at maranasan ito para sa kanyang sarili. Makalipas ang wala pang kalahating oras, ganap na gumaling ang pinsala ni Natalie. Sa pagtingin sa puti at malambot na balat sa kanyang balikat, hindi niya maiwasang magulat at matuwa, wala man lang galos, at mas maganda pa ang balat mo kaysa dati. Little junior brother, ang galing mo talaga. Pagkaraan ng isang paghinto, umikot ang mga mata ni Natalie, at sinabi niya na may nakakabigay puri ng ngiti, bakit hindi mo ako tulungang gamutin ang ibang mga lugar, little junior brother? Kailangan mong masugitan tulad ngayon. Maipanganak ka lang ulit pagkatapos masugitan. Hindi ka ba natatakot sa sakit? Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak, lahat ay mahilig sa kagandahan, maging ang inosenteng miss na ito. Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Junior brother, hindi mo naiintindihan ang mga babae. Dapat mong malaman na ang mga babae ay napaka-hindi kapani-paniwalang mga nilalang. Kung ikukumpara sa magandang puti at malambot na balat, ang sakit na ito ay wala. Sabi ni Natalie na may hitsura ng katwiran. Kung gayon ay maghihintay tayo ng pagkakataon sa hinaharap. Ang panganib ay nakatago sa lahat ng dako sa mga lugar tulad ng likod ng bundok. Madaling malagay sa panganib kung masyado kang kumukonsumo ng totoong chi. Sabi ni Terence, walang imek. Kita ko. Okay nun, ito ay isang deal. Hindi ka makakabalik sa iyong salita pagkatapos mong bumalik. Halika, kabit tayo. Agad na inagaw ni Natalie ang kamay ni Terence, hindi nakakalimutang itatak ito pagkatapos ng pinky promise. Walang magawang umiling si Terence at hinayaan siyang gawin ang gusto niya. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang madilim na berdeng kristal at ibinigay sa kanya. Ito ay 1,000 taong kristal na puno. Pwede mo munang itago. Wow! Kinuha ni Natalie ang 1,000-year-old tree crystal at tinitigan ito. Kahit na siya ay dumating para sa 1,000 taong gulang na punong kristal, wala siyang gaanong pag-asa. Pagkatapos ng lahat, ang antas ng panganib ng Blue Lake ay pangalawa sa labas ng lugar sa likod ng bundok. Nakita na niya ang mapanganib na sitwasyon noong tumawid si Terence sa lawa, at hindi na madali para kay Terence na makatakas ng hindi nasaktan sa pagkakataong ito. Nagsisisi pa nga ang Natalie na pinahintulutan si Terence na gawin ito. Tungkol naman sa 1,000-year tree crystal, hindi na niya inisip ang tungkol dito, ito ay isang bagay na masuswerte ka lang. Kahit na naabot ni Terence ang higanting puno ng fir sa gitna ng lawa, napakababa ng pagkakataong mahanap ito. Lalo na pagkatapos ng insidente sa Bella, ang Natalie ay ganap na nakalimutan ang tungkol sa 1,000 taong punong kristal. Hindi niya inaasahan na talagang makukuha ito ni Terence. Napakaganda. Hinawakan ni Natalie ang 1,000-year tree crystal, nagniningning ang kanyang mga mata.
Ang kanyang naglalaway na hitsura ay talagang nakaramdam ng pagkasuklam kay Terence. Kailangang sabihin na ang hitsura ng 1,000 taon na punong kristal ay talagang hindi nagkakamali. Ang ganitong uri ng kristal na kayamanan na may mahiwagang hininga ng buhay ay hindi maihahambing sa isang patay na bagay tulad ng espiritong si Jade. Isa itong fatal attraction sa mga babae, at walang exception ang Natalie. Kung ikukumpara sa 10,000 taong punong kristal sa Terence's Jade Space, ito ay higit na mahalaga at kapakipakinabang kaysa sa 1,000 taong punong kristal. Gayunpaman, ang tanging bagay na kulang ay ang hitsura nito. Ito ay tulad ng isang piraso ng nasunog na kahoy. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay inilagay ni Natalie ang 1,000 taong gulang na punong kristal sa kanyang pitakan ng may pag-aatubili. Sabay talikod at palihim na naglabas ng panyo para panasan ang laway sa gilid ng bibig. Pagkatapos nito, ang dalagang ito ay nagsuot ng marangal na poster ng isang senior sister at same time na nagsabi, "Little junior brother, sa ating pagkakaibigan, hindi na kailangang magpasalamat sa iyo. Tatandaan ko ito sa aking puso at tiyak na babayaran kita sa hinaharap." Masyadong seryoso ang mga sinabi ni Little Senior Sister, ito ang dapat kong gawin. Sinubukan ni Terence na pigilin ang kanyang pagtawa, ngunit nakipagtulungan pa rin siya. Sa hindi inaasahan, biglang inabot ni Natalie at tinapik siya sa ulo. Naiinis na sabi niya, "Ano ang dapat kong gawin? Kung gusto mong magkaroon ako ng pabor sa iyo, ito ay katulad ng paghingi ng pabor sa aking lolo. Hindi ko na kailangang sabihin sa iyo kung gaano kahalaga ang isang pabor mula sa Pavilion Master. Ang mga big shot na iyon ay nangangarap na magkaroon siya ng pabor sa iyo. Little junior brother, tanga ka talaga. Nagkaroon ng ganoon." Hindi napigilan ni Terence na matigilan, nakatingin sa mukha ni Natalie na komendat sa kanya. Hindi siya nakaimik. Sinusubukan bang lokohin ng babaeng ito ang kanyang lolo? Gayunpaman, para kay Terence, ang pagkuha ng pabor ni Truett ay tiyak na magdadala sa kanya ng malaking benepisyo sa hinaharap. Kailangang malaman ng isa ang impluwensya ni Truett kahit ang mga nakatataas sa Green Cloud Pavilion ay hindi maglalakas loob na baliwalain siya kung may sasabihin lang siya. Si Natalie ay palaging inosente at inosente, ngunit siya ay tuso sa mga panahong tulad nito. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak sa kanyang pangangatwiran, ngunit nagpapasalamat pa rin siya dito. Ang tinatawag na pabor na ito, gagamitin man ito o hindi sa hinaharap, ay mabubuting hangarin pa rin ni Natalie, at hindi niya ito mapabayaan. Ngayong mayroon na tayong 1,000-year tree crystal, ano ang iyong plano, Little Senior Sister? Tanong ni Terence. Napakunot-noo si Natalie at nag-isip sandali, pagkatapos ay tinapik ang kanyang ulo at sinabing, "Bihira lang akong pumunta sa likod ng bundok, at kasama kita, kapatid. Sayang ang pagbabalik ng ganito. Wala ka pa bang bagong dating na gawain sa pagtatasa? Susundan kita dito at magsaya. Baka makahanap ako ng ibang forging materials. Mabuti naman." Tumango si Terence, pinaplano niyang gamitin ang natitirang oras niya para tuklasin pa rin ang labas ng bundok, at hanggat hindi siya pumupunta sa isang partikular na mapanganib na lugar tulad ng lawa ng Blue, hindi malaking bagay ang pagdadala ng Natalie. Isang 10,000 taong punong kristal at isang 1,000 taong punong kristal kahit na hindi niya mahanap ang nakakalamon sa puso na Katanji, tanging damo na pinaka gusto niya sa mga susunod na araw, ang paglalakbay na ito sa likod ng bundok ay malaking tubo na para kay Terence. Gayunpaman, habang si Terence ay nagsasaya, ang kanyang dalawang kampon, si Randolph at si Hernan, ay nag-aalala tungkol sa kanya. Hinanap nila si Terence mula noong unang araw na napilitan silang maghiwalay ng landas. Hindi lang dahil kasama niya ang malamultong Golden Eagle ni Hernan, ngunit higit sa lahat, ang kaligtasan ni Terence. Pagkatapos ng lahat, hindi nila alam na si Terence ang may Jade Space sa kanya. 3,925. Ayon sa normal na logika, ang pagdadala ng isang ghost-eyed na Golden Eagle Cub sa likod ng bundok ay hindi lamang magpapabagal sa kanya, ngunit magiging madali din para sa ibang tao at mga espiritong hayop na pontirya siya. Baka matuklasan pa siya ng multo na Golden Eagle sa langit.
Ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Ang dahilan kung bakit Randolph at pakiramdam ni Hernan na walang magawa ay ang panlabas na bahagi ng likod ng bundok ay kasing lawak ng karagatan, at wala silang oras upang gumawa ng kasunduan kay Terence. Parang naghahanap ng karayom sa dayami kung gusto nilang mahanap si Terence gamit ang kanilang lakas. Buti na lang at hindi naging tanga silang dalawa para hanapin lang si Terence. Bukod sa pagkolekta ng mga kayamanan na kanilang nadatnan sa daan, Randolph ay kailangan ding bigyang pansin ang lahat ng uri ng mga espiritong hayop na kanilang nadatnan. Nakahanap si Hernan ng isang spirit pet, ngunit ang kanyang mga anting-anting ay nasa kanyang mga kamay. Habang nasa harapan niya ang may multo na golden eaglet ni Hernan, hindi masyadong mababa ang paningin ni Randolph. Hindi lamang sila dapat magkaroon ng lakas, ngunit mayroon din silang potensyal. Sa makatuwid, mahirap para sa mga ordinaryong espiritong hayop na mahuli ang kanyang mata. Bagamat maraming mga espiritong hayop sa likod ng bundok, hindi madaling makahanap ng isa na nakakatugon sa parehong mga kondisyon at nasa loob ng hanay ng isang mababang antas na anting-anting na alagang hayop. Maliban kung Randolph ay tulad ni Hernan, na dalubhasa sa pag-target sa mga bata ng ilang makapangyarihang espiritong hayop, magagawa niyang matugunan ang mga kinakailangang ito. Gayunpaman, ang mga panganib na kasangkot ay hindi isang bagay na kayang bayaran ng kanyang kasalukuyang lakas. Sa kabutihang palad, si Randolph ay palaging kalmado at hindi masyadong sabik para sa mabilis na tagumpay. Kahit hindi pa siya nakakahanap ng taong gusto niya, hindi siya nagmamadali. May mga pagkakataon sa buhay na kailangan ng isang tao, at walang mga pagkakataon sa buhay na hindi mapipilit. Randolph at gumala si Hernan sa paligid ng likod ng bundok. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ay hindi nila nakilala si Terence, ngunit ang kanilang kaaway, ang grupo ni Tony. Sa sandaling ito, nakaalerto ang grupo ng mga bagong dating na pinamumunuan ni Tony, lalo na si Tony. Kinabahan siya na basang-basa na siya ng malamig na pawis at hindi man lang naglakas loob na huminga. Walang ibang dahilan. Sinusubukan ni Tony na paamuin ang isang espiritong hayop. Pinilit niya ang isang grupo ng mga tao na gumugol ng 10 araw bago nila tuluyang mahanap ang perpektong target para sa kanya. Ang Black-backed Rod Ape ay isa sa mga bihirang espiritual na hayop na natural na gumamit ng mga sandata. Ang lakas nitong nasa hustong gulang ay maaaring umabot sa maagang yugto ng lupain ng pagtatayo ng pundasyon. Ang tinitigan ni Tony ay isang malapit ng nasa hustong gulang na kakaalis lang ng proteksyon ng mga magulang nito. Ang lakas nito ay nasa tuktok ng huling yugto ng Sky Class. Para kay Tony, ang Black-backed Rod Ape na ito ay parang meat pie na nahulog mula sa langit. Natatakot siya na walang ibang espiritual na alagang hayop na mas angkop para sa kanya kaysa dito. Isa lang ang problema noon. Masupol kaya ng mababang antas na espiritual na alagang hayop na anting-anting sa kanyang kamay ang itim na backrod na unggoy na ito. Si Cheng Min ay nakatayo sa tuktok ng puno at malamig na nanunood. Sa ilalim ng pamumuno ni Tony, ang Black-backed Rod Ape ay napapaligiran ng kanyang grupo. Walang paraan para ito makatakas, at ito ay malubhang nasugatan sa maraming lugar. Hindi na ito mabangis gaya noong simula. Hindi mataas ang tsansa ng tagumpay kung gusto niyang paamuhin ang isang Sky Class Late Phase Peak Spirit Beast gamit lamang ang mababang level na Spirit Pet Talisman, ngunit kung ang Black-backed Stick Ape ay nawala ng gana na lumaban, malaki pa rin ang posibilidad na si Tony ay magtagumpay. Sinimulan na itong supulan ni Tony. Kung walang nangyaring hindi inaasahan, lalabas ang resulta sa loob ng oras na kailangan para masunog ang isang insenso. Nang makita ang lahat ng ito, hindi maiwasan ni Cheng Min ang makaramdam ng pagkabalisa. Walang duda tungkol sa lakas ng Black-backed Rod Ape. Kung ito ay nilagyan ng magandang baras na uri ng sandata, ito ay hindi magagapi sa mga ordinaryong espiritong hayop na may parehong antas. Kung matagumpay na maaamon ni Tony itong Sky Class Late Phase Peak Black-backed Rod Ape, magagawa niyang makuha ang unang pwesto sa Spiritual Pet Assessment na ito nang walang pag-aalinlangan. Si Cheng Min, syempre, ay hindi nais na palayain siya ng ganoon kadali, ngunit napakaraming tao dito. Kung sinubukan niyang sabutahe ang plano, madali siyang malantad.
Bilang isang mahalagang especially iya sa ilalim ni Gavin, hindi sulit na ilantad ang kanyang sarili para lamang sa maliit na bagay. Ngunit kung magpapatuloy ito, kapag matagumpay siyang napaamo ni Tony, kahit na si Terence ay maaaring hindi makaharap sa kanya sa isang espiritual na labanan ng alagang hayop. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang espiritual na labanan ng alagang hayop kaya hindi mahalaga kung gaano kalakas si Terence. Nang si Chengmin ay nahuli sa isang dilema, Randolph at nagkataong dumaan si Hernan sa hindi kalayuan. Sa katunayan, ayon sa kanilang orihinal na ruta, hindi sila makakatagpo ng grupo ni Tony. Under normal circumstances, dadaan lang sana sila sa isa't isa. Gayunpaman, ngayong nakatayo na si Chengmin sa tuktok ng puno, ibang-iba na ang sitwasyon. Pagtingin sa ibaba mula sa itaas, biglang nahulog sa kanilang dalawa ang isang prutas na makikita kung saan-saan, na talagang ikinagulat ni Randolph at si Hernan, at agad na naakit ang kanilang atensyon. Si Chengmin naman, na siyang nagsimula nito, nagkunwari siyang hindi napansin ang dalawa. Patuloy siyang nakatayo sa korona ng puno na parang walang nangyari, tinutupad ang gawain ng pagbabantay na pinilit sa kanya ni Tony. Si Randolph at si Hernan ay parehong masters ng maagang yugto ng foundation building realm. Sa normal na kalagayan, maaaring hindi nila matuklasan si Tony at ang kanyang barkada. Ngunit sa pahiwatig ni Chengmin, ilang sandali lang ay nadiskubre nila si Tony at ang kanyang barkada. What a small world! Newbie Tony, what a coincidence na nagpapaamo ka ng spiritual pet. Gusto mo bang tulungan kita? Ngumisi si Hernan, itinaas ang manggas, at sumugod. Ang kaharap na si Tony ay isang grupo ng 10 o higit pang mga tao, ngunit sumugod siya ng walang pag-aalinlangan, hindi man lang sineseryoso ang kanyang mga kalaban. Randolph na sinundan ng malapitan, ngunit binigyan niya ng makahulugang tingin si Chengmin. Maaaring hindi masabi ni Hernan kung sino ang gumawa ng prutas, ngunit masasabi ni Randolph. Ano ang intensyon ni Chengmin na akitin sila ng prutas? Randolph ay hindi maiwasang mataranta. Kung naruroon si Bella, maaari niyang isipin na ito ay pang-akit sa ahas sa palayok. Pagkatapos ng lahat, sa pinagsamang lakas ni Bella at Tony, ito ay higit pa sa sapat upang harapin siya at si Hernan. Ngunit ngayon, wala nang makita si Bella. Hindi ba niya masisira ang plano ni Tony sa pamamagitan ng pag-akit sa kanila dito? Habang si Randolph ay nag-aalangan, sumugod na si Hernan sa harap ni Tony at ng kanyang grupo. Agad na natarante si Tony at nagmamadaling sumigaw sa mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion, bilasan mo siyang pigilan. Gagantimpalaan ko siya ng maganda pagkatapos nito. Ito ay isang napakahalagang oras para sa kanya upang talunin ang Blackback Rodlike na unggoy, at malapit na siyang magtagumpay. Kung siya ay magambala ni Hernan, kung gayon ang lahat ng kanyang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan, at maging ang espiritong alagang anting-anting na ginamit niya ay magiging walang kabuluhan. Kaya lang ay kitang-kita na ang lakas ni Hernan sa hamon ng bagong dating maging si Tony, isang maagang foundation stage master, ay nabugbog ng kalahating kamatayan sa kanya. Ang mga bagong dating na Green Cloud Pavilion na ito ay mga Sky Class Full Masters lamang, at hindi sila nang ahas na makipaglaban hanggang kamatayan sa isang taong walang ingat tulad ni Hernan. Sa makatuwid, kahit na ginamit ni Tony ang malaking gantimpala upang palakasin ang kanilang moral, wala sa mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion ang handang ibigay ang kanilang lahat. Malinaw na hindi sulit na bayaran ang presyo ng mabibigat na pinsala o maging ang kanilang buhay para sa isang tinatawag na malaking gantimpala. 3,926. Sa isang palitan lamang, madaling nalagpasan ni Hernan ang linya ng depensa ng mga bagong dating ng Green Cloud Pavilion at direktang nakarating sa harap ni Tony. Isang bungkos ng basura. Nagngangot ang mga ngipin ni Tony sa galit. Wala siyang choice kundi gawin ito sa kanyang sarili. Sa kabutihang palad, ang espiritual na alagang anting-anting ay nakadikit na sa noo ng unggoy. Ngayon, kailangan na lang niyang humanap ng paraan para pigilan si Hernan na maapektuhan ang unggoy. Nagbanggaan ang libong sipa at ang malamig na bakal na palm, at mahirap matukoy kung sino ang mas malakas.
Bagamat natalo si Tony kay Hernan sa huling rookie challenge, sa mahigpit na pagsasalita, ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa kay Hernan. Kung kailangan lang niyang pigilan si Hernan saglit, ito ay isang piraso ng cake para sa kanya. Ikaw na basura, may daan patungo sa langit, ngunit tinatanggihan mo itong kunin. Walang pinto sa impyerno, ngunit pinipilit mong pumasok. Ngayon ang araw na mamatay ka. Sabi ni Tony na may mabangis na ekspresyon. Gayunpaman, kinulat ni Hernan ang kanyang mga labi na may masamang ngiti. Nubi Meng, sigurado ka bang hindi mo kailangang tingnan ang iyong espiritual na alagang hayop ng ganito? Pinapaalalahanan lang kita bilang kabaitan na hindi ako nag-iisa sa pagkakataong ito. Nagulat si Tony. Masyado siyang nabalisa sa pang-aasar ni Hernan na halos nakalimutan niyang nasa kabilang side si Randolph. Nagmamadali siyang sumigaw, tigilan mo si Randolph ng mabilis. Kung sino man ang maglakas loob na maging perfunctory ay ituturing na traidor at personal na haharapin ng pangsyam na kuya pagbalik natin. Ang banta ng pagtataksil sa kaaway ay higit na mabisa kaysa sa gantimpala at tukso ngayon. Maaaring hindi naniniwala ang mga bagong dating sa gantimpala na binanggit ni Tony, ngunit totoo ang banta. Kung sinisiraan sila ni Tony bilang mga taksil, hindi sila pababayaan ni Gavin. Ang pag-promote ni Gavin sa ikatlong Pavilion Master ay naitakda na sa bato, at kumalat na ang balita. Ito ang panahon kung saan siya ay nasa kanyang tuktok. Hindi sila naglakas loob na saktan si Gavin. Pagkatapos ng lahat sila ay Sky Class Full Masters, at mayroon silang kalamangan sa mga numero. Sa sandaling magseryoso na ang mga rookies, hindi na mababawasan ang kanilang pinagsamang lakas kung ito ay isang tulad ni Hernan, na magaling lamang sa pakikipaglaban, maaaring hindi siya ang kanilang kalaban. Sayang at hindi nila kaharap si Hernan, pero Randolph. Sa Shadow Step, walang sino man sa mundo ang makakapantay sa kanyang kakayahang umiwas at gumalaw sa loob ng isang square inch. Sa estilo ng pakikipaglaban ni Randolph, hanggat hindi siya mahina kaysa sa kanyang kalaban, hindi siya magiging dehado kahit na ang kanyang kalaban ay may kalamangan sa mga numero. Bukod dito, ang kanyang lakas ay higit sa lahat ng iba. Gamit ang kanyang Shadow Step, Randolph bilang Swift bilang isang Diyos. Wala pang isang segundo, matagumpay niyang nalampasan ang pagkubkob ng mga baguhan. Naglakad-lakad siya ng walang kaunting alikabok sa katawan. Sa oras na bumalik sa katinoan ang lahat, si Randolph ay nakatayo na sa tabi ng Black Backprod Ape. Siya ay lubos na nakaka-relax at masaya. Nang marinig ang bulalas ng mga tao, agad itong napansin ni Tony. Agad siyang umungal, Randolph, kung maglakas loob kang hawakan ito ng kahit isang buhok, tiyak na gugupitin kita. Naputol sa 10,000 piraso. Tapos subukan mo akong patayin. Randolph nang tumawa at itinaas ang kanyang kilay. Pagkatapos, inabot niya ang kanyang kamay at pinunit ang espiritual na alagang anting-anting sa noo ng Black Backprod Ape. Sa ganitong paraan, mabilis na nagising ang parang baras na unggoy mula sa malatrans na hypnosis. Ang lahat ng pagsisikap na ginawa ni Tony ay walang kabuluhan. Halos lumuwa si Tony ng isang subo ng dugo nang makita niya ito. Ginamit niya ang pangalan ni Gavin para pilitin ang napakaraming tao na hanapin ang Black Backprod wielding ape. Siya ay gumugol ng maraming araw at sa wakas ay natagpuan niya ito. Ngayong malapit na siyang magtatagumpay, hindi niya inasahan na napakadaling mapahamak ni Randolph. Hindi lang siya gustong pumatay ng tao, gusto pa ni Tony na kumagat ng tao sa sandaling ito. Papatayin kita. Duguan ang mga mata ni Tony. Agad niyang sinundan si Randolph na parang baliw na tumakbo, ngunit nakalimutan niyang may malakas na kalaban na nakatayo sa likuran niya. Bang! Bang! Isang malamig na bakal na palm ang tumama sa likod ni Tony at pinalipad siya ng 10 talampakan ng layo, na nag-iwan ng madugong arko. Kasabay nito, napangisi si Hernan, talagang binaliwala mo ang aking pag-iral at ipinakita sa akin ang iyong likuran. Talagang hindi ko alam kung saan ka nakakuha ng ganoong katapangan at katapangan. Hindi nagpigil si Hernan nang gamitin niya ang malamig na bakal na palm. Natigilan si Tony at wala man lang depensa.
Kinuha niya ang lahat ng pinsala, at hindi lamang siya samuka ng dugo, ngunit malamang na 20 hanggang 30% na lang ng kanyang lakas ang natitira. Magaling! Si Cheng Min, na nakahalo sa mga rookie, ay nakita ang lahat ng ito at hindi maiwasang purihin ito sa kanyang puso. Kahit na sa kanyang mapiling panlasa, kailangan niyang aminin na si Randolph at si Hernan ay may kanya-kanyang sariling puntos, higit pa sa tulad ng isang tulala tulad ni Tony. Ang potensyal na dahan daw ang ipinapakita ng dalawa ay hindi bababa sa Cheng Min's. Talagang mapalad si Terence na nakapag-recruit ng 2 taong tulad nito sa sandaling dumating siya sa Sky-class Island. Kung Randolph at mas malupit si Hernan, baka mawalan pa siya ng buhay dito. Ito ay isang magandang bagay para kay Cheng Min. Gaya ng inaasahan ni Cheng Min, Randolph at hindi tumigil si Hernan matapos masugatan ng husto si Tony. Sa halip, nagsanib puwersa sila at naglakad patungo kay Tony. Naramdaman ng nagbabadyang pagpatay na layunin mula sa dalawa, ang iba pang mga rookie na naruroon ay agad na nagkalat na parang mga ibon at hayop. At the end of the day, subordinate lang sila ni Gavin. Ang buhay o kamatayan ni Tony ay walang kinalaman sa kanilang espiritual na Jade. Sa kabaligtaran, kung si Tony, ang paborito ni Gavin, ay namatay, ito ay isang magandang bagay para sa kanila. Bukod pa rito, madalas silang binyo-bully ni Tony, kaya walang magiging hanggal na tumayo para kay Tony at lumaban kay Randolph at Hernan. Para sa kanila, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagtakas sa pinakamalayo hanggat maaari upang maiwasang mahuli sa sakuna. Nang makita ang mga rookie na tumatakas sa lahat ng direksyon ng walang anumang katapatan, ang nasugatan ng husto na si Tony ay labis na nagalit kaya nagluwa siya ng isa pang malaking subo ng dugo. Inilagay niya ang kanyang kamao sa isang ayaw na ekspresyon. Kasuklam-suklam. Ang bungkus ng mga mapahamak na bastards. Randolph at nagkatinginan si Hernan, puno ng pagpatay ang kanilang mga mata. Bagamat hindi sila mamamatay tao, hindi sila magiging malambot ang puso sa panahong ito. Matapos ang lahat ng mga salungatan na naipon sa pagitan nila ni Tony, matagal na silang mortal na magkaaway. Katulad noong unang nagsimula ang Rookie Challenge, sinubukan ni Tony na gamitin ang pagkakataong ito para tanggalin sila, kaya natural na pareho ang iniisip nilang dalawa. Ang pagtanggal kay Tony ay parang pagputol ng isa sa mga braso ni Gavin. Magkakaroon ito ng napakahalagang epekto sa pagpigil kay Gavin na magiging ikatlong master ng pavilion. Bukod dito, ito ang panlabas na bahagi ng likod na bundok kung saan hindi mahalaga ang buhay at kamatayan. Kahit napatayin nila si Tony, hindi sila papanagutin ng mga nakatataas sa 3 pavilion. Ang pagkamatay ni Tony sa kanilang mga kamay ay masisisi lamang sa kanyang kakulangan ng lakas at wala ng iba. 3,927. Nang makitang Randolph at ang isa pang lalaki ay palapit ng palapit, biglang naramdaman ni Tony na parang nababalot siya sa anino ng kamatayan. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan, at ang walang katapusang takot na nagpalamig sa kanya hanggang sa buto ay naging blanko ang kanyang isip. Sa oras na ito, ang boses ni Cheng Min ay nagmula sa itaas, "Miss Meyer, sa ganitong paraan." Randolph at sabay na nagulat si Hernan. Papalapit ng papalapit ang kalusko sa masukal na kagubatan sa hilaga, na nagpatunay na may mabilis talagang papalapit. Hindi nambobola si Cheng Min. Anong gagawin natin? Lumingon si Hernan kay Randolph at hiniling sa kanya na magdesisyon. Bagamat si Tony ay malubhang nasugatan sa pamamagitan ng kanyang palad, hindi siya ganap na walang lakas na lumaban. Bukod dito, walang nakakaalam kung anong uri ng lakas ang sesubog kapag ang isang tao ay napilitang mapunta sa isang desperado na sitwasyon. Kung nanatili silang dalawa, tiwala sila na kaya nilang patayin si Tony. Gayunpaman, kung mag-aaksaya sila ng kaunting oras, maaari silang mapatay. Ito ay dahil ang lakas ni Bella ay matagal nang napatunayang higit sa kanila. Tara na. Mabilis na nagpasya si Randolph. Nais din niyang gamitin ang magandang pagkakataong ito para maalis si Tony, ngunit halatang hindi sulit na ilagay ang sarili at si Hernan sa panganib. Kahit na mamatay si Tony, magiging kawalan pa rin kung sino man sa kanila ang namatay.
Sa anumang kaso, sa kanyang lakas, hanggat mayroon siyang pagkakataon sa hinaharap, hindi magiging mahirap na alisin si Tony, kaya hindi na kailangang makipagsapalaran. Randolph at mabilis na umatras si Hernan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Bella mula sa masukal na kagubatan na may malakas na aura na nakamamatay. Ang desisyon ni Randolph ay isang matalino. Si Bella ay dumanas lamang ng malaking pagkawala sa kamay ni Terence at muntik nang mawala ng buhay. Nag-aapoy na siya ngayon sa galit. Kung mabangga niya sila sa oras na ito, Randolph at si Hernan ay magkakaroon ng makitid na pagtakas mula sa kamatayan, dahil tiyak na ilalabas ng babaeng ito ang lahat ng galit niya sa kanilang dalawa. Papatayin niya silang dalawa sa lahat ng paraan at walang pakialam sa kahihinatnan. Nang makita silang dalawa na mabilis na umalis, si Chengmin na nasa ibabaw ng entablado ay hindi maiwasang mapabuntong hininga sa paghanga, decisive. Itong Randolph ay hindi isang ordinaryong tao. Ang kanyang babala ay parang ginagabayan niya si Bella sa tamang direksyon. Sa totoo lang, wala man lang siyang dapat sabihin. Naramdaman na ng sentido ni Bella na may mali. Ang tunay niyang intensyon ay ipaalam kay Randolph. Mula sa pananaw ni Chengmin, wala siyang pakialam kay Randolph at ang buhay ni Terence, ngunit nagmamalasakit siya sa impresyon ni Terence sa kanya. Kung wala siyang gagawin ngayon at hayaang Randolph at makipagkita si Terence kay Bella, sisisihin siya ni Terence mamaya, kahit ano pa ang resulta. Gayunpaman, kung binalaan niya sila ng maaga, at Randolph at ang isa pang lalaki ay nagpumilit na manatili upang patayin si Tony, kung gayon hindi niya ito magiging responsibilidad. Kahit na wala siyang ginawa at pinapanood ang dalawa na pinatay sa harap mismo ng kanyang mga mata, hindi magsasalita si Terence. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Sa ilalim ng puno, tumingin si Bella kay Tony nang may pagkasuklam. Hindi mo man lang kaya ang dalawang kampon. Isa ka talagang basura. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit pinahahalagahan ni Gavin ang basurang tulad mo. Ano ang sinabi mo? Ang orihinal na maputlang mukha ni Tony ay namula sa kanyang mga sinabi. Mula nang dumating si Bella sa Welcome Pavilion, naglalaway na si Tony nang makita siya. Kahit kailan ay hindi niya ito sinamantala, nalilibugan siya dahil sa patuloy nitong panunukso at pang-aakit. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang Diyosa sa kanyang puso ay hahamakin siya ng lantaran. Karaniwan, hindi sasabihin ni Bella ang mga ganoong bagay kahit na hindi niya gusto ang sorry ni Tony. Gayunpaman, ang insidente sa Half Moon Lake ay nagpangit sa kanyang mga ngipin sa puot. Ngayon na siya ay nasa sobrang sama ng loob, wala na siya sa mood makipaglaro sa basura tulad ni Tony. Sinabi kong basurahan ka. Ano ang mali? May opinyon ka ba? Ang mga mata ni Bella ay napuno ng isang nakagigimbal na hangarin na pumatay. Biglang kinilig si Tony at natauhan. Hindi ordinaryong yes manubi ang kaharap niya. Kung gagawin niya itong hindi masaya, siya ay papatayin ng walang dahilan. Chengmin, halika rito. Hindi nang ahas si Tony na salubungin muli ang mga mata ni Bella. Nailabas lang niya ang galit sa mahina sa mga mata ni Bella. Pinaikit ni Chengmin ang kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa presensya ni Bella, napatay na niya ang mayabang na tanggang ito. Pagkatapos ng maikling paghinto, dahan-daang lumapit si Chengmin at sinabing, ano iyon? Ibigay mo sa akin ang iyong espiritong alagang anting-anting. Bagamat malubhang nasugatan si Tony, nagsalita pa rin siya sa paraang walang pakialam, na para bang siya ang amo. Sa anong batayan? Ang mga mata ni Chengmin ay kumislap na may layuning pumatay. Bagamat isa lamang itong mababang level na Spirit Pet Talisman, ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon para sa sinumang bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Si Chengmin ay walang pagbubukod. Paano kaya niya ito ibibigay kay Tony? Wala kasi silbi ang Spirit Pet kung anting-anting, dahil ako ang amo mo. Problema mo ba yan? Matagumpay na sabi ni Tony na may malamig na ngiti. Tinanggal lang ni Randolph ang spiritual pet talisman na idinikit niya sa noo ng Black-backed Rod Ape. Sa sandaling ito, ang Black-backed Rod Ape, na malubhang nasugatan ng mga ito, ay nasa parehong lugar pa rin at hindi nakatakas.
Sa kasalukuyang estado nito, hanggat mayroon itong isa pang espiritual na alagang anting-anting, ito ay garantisadong magtatagumpay. Huminga ng malalim si Chengmin at tumingin kay Bella na nakatayo sa tabi niya. Gayunpaman, mukhang hindi interesado si Bella dito, nag-cross arms lang siya at malamig na tumingin. Kasuklam-suklam. Kung wala ang babaeng ito, pinatay na kita ngayon. Huminga ng malalim si Chengmin at pinigilan ang galit sa kanyang puso. Isa lang ang espiritual na alagang anting-anting. Kung ibibigay ko ito sa iyo, ano ang mangyayari sa akin? Ikaw. Tumaas ang kilay ni Tony at sinabi sa kakaibang tono, mayroon ka bang F***king brain? Hindi lang ikaw ang may spirit pet talisman. Bakit hindi mo na lang agawin sa iba? Anyway, itong mga taong ito ay pawang duwag na takot sa kamatayan. Sa lakas mo, walang problema. Aagawin mo sa ibang newbies. Galit na galit si Chengmin na halos tumawa siya ng malakas. Ang tigas talaga ng ulo nitong si Tony. Kahit anong klaseng sisihin ito, gusto niyang si Chengmin ang maging scapegoat. Totoo ang sinabi niya. Sa lakas ni Chengmin, hindi magiging mahirap para sa kanya na agawin ang isang soul pet talisman mula sa isa pang newbie. Gayunpaman, kung talagang maglakas loob siyang gawin iyon, tiyak na susundan siya ni Gavin para dito. Ang mga baguhan na ito ay hindi masyadong loyal sa simula, at kung gagawin niya iyon, ito ay katulad ng pagtulak sa kanila kay Terence, walang paraan na payagan siya ni Gavin. Okay, enough with the bullshit. Bigyan mo ako ng soul pet anting-anting ngayon kung hahayaan mo ang aking itim na backstick na unggoy, sasabihin ko sa ikasyam na pinsan na lihim kang nagtatrabaho kay Terence at lumpoin ka niya. Banta ni Tony. 3,928. Nagulat si Chengmin, akala niya ay may nalaman ang lalaking ito, kaya agad niyang sinabi sa malalim na boses, hindi mo masasabi ang mga bagay na ganyan. Anong ebidensya meron ka? Tumawa si Tony at buong pagmamalaki, hindi ko kailangan ng anumang katibayan para sa ganitong uri ng bagay. Kailangan ko lang sabihin sa ikasyam na pinsan. Sa palagay mo ba ay maniniwala siya sa akin o ikaw? Hindi napigilan ni Chengmin na mabulunan sa kanyang mga salita. Bagamat walang gaanong utak si Tony, ipinanganak siyang may kakayahang maglaro ng dirty tricks. Maging si Chengmin, na isang dalubhasa sa pagtitiis ng tahimik, ay hindi maiwasang makaramdam ng pananabik na bugbugin siya hanggang mamatay. Ano ang mali? Naglakas loob ka pa bang pigilan ang mahusay na Panginoon na ito? Sa pagtingin sa malungkot na mukha ni Chengmin at ang mga asol na ugat sa kanyang noo ay pumipintig, si Tony ay hindi natakot. Sa halip, nagalit siya at sumigaw ng walang takot. Sa mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion, maliban kay Tony mismo, si Chengmin ang unang sumali kay Gavin. Noon pa man ay tapat at may kakayahan siya, kaya dapat ay pinahahalagahan siya. Gayunpaman, sa totoo lang, siya ang higit na inapi at inapi ni Tony. Sa walang dahilan, kinasusuklaman lang siya ni Tony. Nakaramdam siya ng inis mula sa kaibuturan ng kanyang puso sa tuwing nakikita niya ang taong ito. Gusto lang niya itong tapakan, ay bully, at sirain pa. Matagal nang napansin ni Chengmin ang ganitong uri ng malisyosong layunin. Kung hindi dahil sa pangangailangan ni Terence na ipagpatuloy niya ang pag-arte bilang isang especially iya, nakahanap na sana siya ng pagkakataon na bumaling laban kay Tony, kung sakaling may masamang mangyari. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, naglabas si Chengmin ng isang espiritual na alagang anting-anting at inihagis ito sa harap ni Tony. Pagkatapos, walang sabi-sabi, tumalikod siya at umalis. Tahimik siyang sumumpa sa kanyang puso na titiisin niya ito sa huling pagkakataon, at sa susunod, tiyak na papatayin niya ito. Kahit ilantad siya at ipaghiganti siya ni Gavin, hindi siya magdadalawang isip. At least mabait ang batang ito. Tumingin si Tony sa likod ni Chengmin at tumikim. Kinuha niya ang espiritual na alagang anting-anting nang walang sinasabi at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang naglalakad siya patungo sa Black-backed Prod Ape sa hindi kalayuan. Pagkatapos ng lahat, ang Black-backed Prod Ape ay hindi isang pangkaraniwang espiritual na hayop.
Sa unang tingin, mukhang hindi interesado si Bella dito, ngunit paano kung biglang nagbago ang isip niya? Kung gusto niyang agawin ang Black-backed Rod Ape, walang magagawa si Tony tungkol dito. Nakita ni Bella ang kaba at pag-aalala ni Tony. Tumawa siya ng masama at sinabing, huwag kang mag-alala, ang gayong pangit na espiritong hayop na walang pakiramdam ng kagandahan ay hindi karapat-dapat na maging espiritong alagang hayop ng beauty na ito. Tanging mga basurang tulad ng ituturing mo ito bilang isang bihirang bagay. Bagamat hindi kasiya siyang pakinggan ang mga salitang ito, gumaan ang pakiramdam ni Tony. Hanggat hindi sila pumunta kay Rob sa kanya ngayon, ayos lang. Mga babae lang ang hanggal na maghahabol sa tinatawag na kagandahan. Sa mundong ito kung saan nabiktima ng malalakas ang mahihina, tanging ang lakas ay ang hari. Kapag tinalo ng Black-backed Rod Unggoy ang iyong espiritual na alagang hayop, luluhod ka at dilaan mo ang aking mga paa. Lumipas ang oras sa isang kisap mata. Isang buwan na ang nakalipas mula nang makapasok sa likod ng bundok ang mga bagong miyembro ng Welcome Pavilion. Karamihan sa mga bagong miyembro ay bumalik kalahating buwan na ang nakalipas, habang ang mga mas makapangyarihan ay nanatili sa likod ng bundok sa mga huling araw bago tuluyang bumalik. Ang pagtatasa ng espiritual na hayop ay sa wakas ay pumasok sa huling round. Isa itong one-on-one elimination battle para sa mga espiritual na alagang hayop. Lahat ng mga bagong disipulo ay nagdala ng kanilang mga espiritual na alagang hayop at nagtipon sa paligid ng entablado sa kani-kanilang mga pavilion ayon sa pamamahagi ng kanilang mga espiritual na alagang hayop noong nakaraang Rookie Challenge. Para naman sa mga bagong alagad ng Green Cloud Pavilion, ang mga mata ng lahat ay walang alinlangan na nakatuon sa isang uri ng unggoy na espiritual na alagang hayop. Ito ay ang Black-backed Rod-like ape na pinasuko ni Tony. Late phase peak na ng Sky Class noon, at pagkabalik ni Tony, humingi siya ng tulong kay Gavin na bigyan ito ng matalim na itim na pamalo. Bagamat malinaw na nakasaad sa mga alituntunin ng pagtanggap sa bagong pavilion na ang mga bagong dating ay hindi pinapayagang gumamit ng anumang armas sa kanilang mga laban, hindi pa nito sinabi na kahit ang kanilang mga espiritual na alagang hayop ay hindi maaaring magkaroon ng armas. Sa pagkakataong ito, sinamantala ni Tony ang isang butas sa mga patakaran, at walang makapagsasabi tungkol dito. Habang ang isang kamay ay nasa obsidian rod, ang Black-backed Rod Ape ay nakatayo doon, na nagpapalabas ng mahinang dominanteng aura na nagpanginig sa mga rookie na naruroon. Kung haharapin nila ang Black-backed Rod Ape ng isa-isa, ang karamihan sa mga taong naruroon ay maaaring hindi katugma para dito, lalo pa ang mga espiritual na alagang hayop na kanilang pinaamo. Kahit personal nilang labanan ito, baka hindi nila ito matalo. Ang mga espiritual na hayop na may malalakas na talento sa pakikipaglaban ay mas malakas na kaysa sa mga magsasaka ng tao sa parehong antas, at ngayong mayroon na silang kalamangan sa mga armas, halos madali para sa kanila na hamanin ang mga Sky Class Masters na ito ng dakilang bilog. Kung ikukumpara sa kahanga-hanga at nangingibabaw na Black-backed Rod Ape, ang mga nakuha ng iba pang mga disipulo ng Green Cloud Pavilion ay namutla kung ikukumpara. Wala ni isa sa kanila ang nakarating sa ranggo sa langit o mas mataas, at wala silang banta sa Black-backed Rod Ape. Sa 10 o higit pang mga bagong dating, 4 sa kanila ay hindi man lang mapaamo ang isang espiritual na alagang hayop. Pagkatapos ng lahat, ang mababang antas na espiritual na alagang hayop na anting-anting na ibinigay sa kanila ay hindi magkakaroon ng mataas na antas ng tagumpay kung makatagpo sila ng isang espiritual na hayop na may kaunting lakas. Bakit hindi pa lumilitaw ang iba? Baka masyadong mababa ang espiritual na mga alaga nila, kaya wala silang mukha para ilabas sila para makipagkilala sa mga tao. Mga duwag talaga sila. Inilagay ni Tony ang isang kamay sa balikat ng Black-backed Rod Ape at walang pidgel na tumawa. Sa oras na ito, ang lahat ng mahahalagang figure ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion ay hindi pa dumarating, maliban kay Tony. Hindi lang ang grupo ni Terence ang hindi pa lumalabas, maging sina Bella at Chengmin ay hindi pa lumalabas. Gayunpaman, kahit na hindi pa dumarating ang mga taong ito, ang lakas ng labanan ng Black-backed Rod Ape ay halos hindi magagapi sa ranggo ng langit. Hindi nagmamadali si Tony na makitang ipinakita nito ang kanyang kapangyarihan.
Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga taong ito ay sa wakas ay lumitaw ng sunod-sunod. Ang unang lumitaw sa paningin ng lahat ay si Chengmin. Hehe, malamang walang spiritual pet ang batang ito at nahihiya siyang lumabas at makita ang mga tao. Kaya naman late na siya. Tumingin si Tony kay Chengmin na nag-iisa at nginisyon ang kanyang kasawian. Nakabalik si Tony kalahating buwan na ang nakalipas dahil nasupil niya ang black-back rod-wielding ape. Isa siya sa mga pinakaunang bagong dating. Gayunpaman, si Chengmin, na naskam niya, ay nasa isang kalunos-lunos na kalagayan. Tila kahapon lang siya nakabalik, at hindi siya nagdala ng anumang espiritual na alagang hayop. Inasahan na ni Tony ang magiging resulta ng agawin niya ang espiritual na alagang anting-anting ng kabilang partido. O sa halip, sa simula pa lang ay inaabangan na niya ang eksenang ito. Inaasahan niyang makita si Chengmin na gumawa ng kalokohan sa harap ng lahat. Hindi banggitin kung may lakas ng loob si Chengmin na agawin ang mga anting-anting ng ibang mga baguhan, kahit na gawin niya, ang ibang mga baguhan ay nagkalat na parang mga ibon at hayop. Mahihirapan siyang makabunggo sa kanila sa malawak na panlabas na bahagi ng likod ng bundok. Kahit na siya ay mapalad na makahuli ng isa, maaaring hindi siya magkaroon ng swerte na paamuin ang isang malakas na espiritual na alagang hayop. Sa hitsura nito ngayon, nag-iisa si Chengmin at hindi pinaamo ang anumang espiritual na alagang hayop. Sa makatuwid, nakatadhana siyang makakuha ng 0 sa pagtatasa ng espiritong hayop na ito. Siya ay isang mahina. 3,929. Chengmin, nasaan ang iyong espiritual na alagang hayop? Bilusin mo at ipakita ito sa amin. Sinusubukan mo bang sabihin sa akin na hindi mo kayang paamuin ang isang walang kapantay na espiritong halimaw? Masyado kang isang kahihiyan sa amin. Kung ako iyon, pinatay ko na ang sarili ko. Paano ako magkakaroon ng mukha para lumabas at makakita ng mga tao? Daldal ni Tony habang humakbang pasulong at tumatawa. Tiningnan siya ni Chengmin ng walang ekspresyon at hindi siya pinansin. Tapos, tumalikod na siya at naglakad palayo. Gayunpaman, hindi binalak ni Tony na palayain siya ng ganoon kadali. Mahigpit siyang sumunod sa likuran at sinamantala ang pagkakataong kutsain siya, huwag kang magmadaling magtago. Nakakahiya talaga na hindi ka nakatanggap ng spiritual pet, pero hindi ba dapat mas direktang harapin ang realidad? Kung tatakas ka ng ganito, hindi ka ba magiging duwag na walang bola? Lahat, hindi ka ba sang-ayon? Tama na yan. Sunod-sunod na nagsisigawan ang mga bagong manlalaro. Ang black-back stick na unggoy ni Tony ay naiinggit sa sitwasyon, kaya makakahanap lang siya ng paraan upang mabawi ang kanyang balanse sa pamamagitan ng pakikitungo kay Chengmin, na mas malas kaysa sa kanila. Pagkatapos ng lahat, anuman ang mangyari, si Chengmin ay dating isa sa nangungunang limang, isang man of the moment na nasa itaas nila. Upang makita ang taong ito na nagdurusa sa pagkawala, napakasaya nito. Hindi pinansin ni Chengmin ang pangungutya ng mga tao at naglakad sa gilid. Si Tony naman ay walang balak na pakawalan siya. Ito ay isang pambihirang pagkakataon, kaya sa pagkakataong ito, kailangan niyang tapakan ang ulo ni Chengmin at gawin siyang katatawanan sa malugod na bagong pavilion. Gayunpaman, bago pa siya makalapit, isang malamig na aura ang biglang lumabas sa kanyang tagiliran. Nagulat si Tony at mabilis na tumalon sa gilid. Galit ka sa kahihiyan at gusto mo akong batukan, di ba? Marunong ka bang mag-spell ng salitang kamatayan? Naisip ni Tony na nakahanap na siya ng magagamit laban kay Chengmin, kaya agad siyang nagalit. Alam niya na si Chengmin ay isang dalubhasa sa Skyfrost Fist, at ang malamig na aura ay tanda ng isang away. Gayunpaman, sumulyap lamang sa kanya si Chengmin at sinabing hindi nagmamadali, huwag mong intindihin, hindi ako interesadong makipag-away sa iyo. Masyado ka lang nakakainis at naprovoke mo ang spirit pet ko. Spiritual pet? Saan mo nakuha itong spirit pet? Nagbago ang ekspresyon ni Tony. Saglit siyang tumingin sa paligid, ngunit hindi niya makita ang anino ng espiritual na alagang hayop ng kabilang partido. Agad naman siyang nag-react at sinabing, hehe, kung wala kang spiritual pet, so be it. Nakakahiya lang, di ba?
Kailangan bang gawing big deal yan? Lahat ng tao dito matalino. What's the point of pretending to be fat? Natarante rin ang iba pang mga tao. Tumingin sila kay Chengmin na parang tulala. Umiling si Chengmin at nanunuya sa sarili, mukhang maraming mangmang na hindi pa nakikita ang mundo. Wala akong choice. Kailangan kong ipakita ang aking sarili at palawakin ang kanilang pananaw, Phantom Tiger. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang mabangis na tigre na may kakaibang guhit sa buong katawan ay biglang lumitaw sa tabi ni Chengmin. Bagamat hindi masyadong malaki ang sukat nito, at hindi masyadong malakas ang aura nito, nang makita ang hari ng mga halimaw sa mata ng mga ordinaryong tao ay biglang sumulpat sa harapan nila nang walang anumang babala, si Tony at ang iba pa ay lubos na nabigla. This is the Phantom Tiger. The Phantom Tiger na sinasabing may stealth talent. Sa mga baguhan, mayroon pa ring mga taong nakakaalam kung ano ang mabuti, at nakita nila ang misteryo sa isang pangungusap. Ang Phantom Tiger ay isang napakabihirang ice-type spirit beast. Invisibility daw ang racial talent nito. Maliban sa ilang kasanayan sa martial arts na may kakayahang makakita sa pamamagitan ng tunay na paningin, napakakaunting tao ang makakadetect ng The Phantom Tiger sa hindi nakikitang estado nito. Maliban kung naglunsad ito ng pag-atake, kung hindi, kahit na lumakad ito sa tabi nito, maaaring hindi nito matukoy ang kaunting abnormalidad. Gayunpaman, may mga pagbubukod sa lahat. Kung ito ay isang ice attribute cultivator na may matalas na kasanayan sa pagmamasid, mayroon pa ring tiyak na pagkakataon na matukoy ang mga track ng The Phantom Tiger dahil sa parehong katangian, at si Chengmin ay nagkataong eksperto dito. Sa sandaling iyon, nagbago ang paraan ng pagtingin ng lahat kay Chengmin, ang pangungutya ay nauwi sa inggit at paggalang. Ang isang pambihirang espiritong hayop tulad ng The Phantom Tiger ay makakatagpo lamang ng pagkakataon. Kung may iba mang naroroon, hindi man lang nila ito mapapansin kahit nakasalubong nila, lalo pa itong supalan. Paano posible iyon? Saan ka nakakuha ng anting-anting na alagang hayop? Puno ng hindi makapaniwala ang mukha ni Tony habang nakatingin sa The Phantom Tiger at bumubulong sa sarili. I'm sorry, no comment. Ngumisi si Chengmin at pinitik ang kanyang mga daliri. Ang Phantom Tiger ay naglaho muli sa manipis na hangin sa harap ng mga mata ng lahat. Ito ay dapat ang espiritual na alagang anting-anting na inagaw mula sa bungkos ng basurang ito. Pinandilatan ni Tony ang 4 na bagong dating sa tabi niya. Wala sa kanila ang nagpaamo ng espiritual na alagang hayop. Si Chengmin ay mapalad na napaamo ang The Phantom Tiger, kaya ang espiritual na alagang anting-anting ay dapat na ginawa ng 4 na idiot na ito. Isang bungkos ng basura. Ang hindi nila alam ay hindi ninakaw sa mga taong ito ang soul pet anting-anting ni Chengmin, ngunit mula sa mga kamay ni Terence. Sa isang buwang paglalakbay sa panlabas na bahagi ng likod na bundok, hindi nasagasaan ni Terence si Randolph at si Hernan, na naghahanap sa kanya. Sa halip nasagasaan niya si Chengmin, at pagkatapos malaman kung ano ang nangyari kay Chengmin, inilabas ni Terence ang kanyang soul pet talisman nang walang sinasabi, na talagang nakaantig kay Chengmin. Hindi lang iyon, maging ang tagumpay ni Chengmin sa pagsupil sa The Phantom Tiger ay lahat ng salamat sa tulong ni Terence. Kung siya lang mag-isa, kahit na ma-detect niya ang pagkakaroon ng The Phantom Tiger, wala siyang kakayahang makuha ito. Hindi naman sa walang pagkakataon, pero at least magiging napakahirap. Malaki ang naiambag ni na Terence at Natalie dito. Ano ang dapat ipagmalaki? Kaya paano kung hindi siya makakakita? Siya ay nasa maagang yugto ng Sky Class, siya ay walang tugma para sa akin, ang itim na Backrod Ape. Itinuwid ni Tony ang kanyang leeg at nginisyan. Bagamat bihira ang talento sa lahi ng Ghost Tiger, ang lakas nito sa pangkalahatan ay hindi masyadong mataas. Halimbawa, ang pinaamo ni Chengmin ay nasa unang yugto pa lamang ng Sky Class. Ito ay isang uri ng espiritong hayop na mapoprotektahan lamang ang sarili ngunit hindi sumulong. Hindi bale. Kung hindi ko matalo, hindi ko matalo. Hindi ko ito kinuha para maglaro ng stick. Ang mga salita ni Chengmin ay may bahid ng panunuya.
Ang isang espiritong hayop tulad ng The Phantom Tiger ay isang tipikal na representasyon ng talento kaysa sa lakas. Kahit na ang lakas nito ay hindi sapat, ang nakaw na talento lamang nito ay napakalangit na nakakalaban. Hindi pagmamalabos na sabihin na ito ay isang napakabihirang strategic type spirit pet. Kaya naman, kahit na hindi ito tugma sa Blackback Rod Ape, ang halaga nito ay higit pa sa isang unggoy na marunong lamang maglaro ng baras. Alam na alam ito ni Tony, kaya naman galit na galit siya at gustong ibalik ang kanyang mukha. Gayunpaman, ang sagot ni Chengmin ay nabulunan siya ng mahabang panahon, hindi makapagsalita. Sa sandaling ito, ilang tao ang lumakad mula sa malayo, na umaakit sa atensyon ng mga baguhan. Ito ay walang iba kundi ang grupo ni Terence. Sa pagtingin sa mga espiritual na alagang hayop sa likod ng tatlong tao, ang buong lugar ay nagkakagulo. Nagbulungan ang mga bagong alagad at nag-usap. Sa itaas nilang tatlo, isang bumagsak na espiritong hayop ang lumilipad ng hindi masyadong mataas o masyadong mababa. Ang sino mang may magandang paningin ay madaling makilala na ito ay ang bata ng Golden Eagle na may multo. 3,930. Bagamat ito ay nasa unang bahagi lamang ng Sky Class, kapag ito ay umabot na sa adulthood, ito ay nasa kalagitnaan ng foundation stage at pataas. Ang potensyal at talento nito ay napakalakas na mas mataas pa ito sa Blackback Rod Ape ni Tony. Lahat ng mga baguhan ay tumingin sa kanilang Panginoon, si Hernan, na may hindi napagkukunhang inggit. Nilunok nila ang kanilang laway, tahimik na nagmumura na itong basurang si Hernan ay naging subordinate ni Terence. Anong pagkabaligtad ng kapalaran? Hindi lamang katawa-tawa ang kanyang lakas, ngunit mayroon din siyang multo na Golden Eagle Cub. Ito ay isang pagpapala na hindi makukuha ng mga ordinaryong tao sa ilang buhay. Sa pagkakataong ito, maging si Tony ay lubos na natulala. Inisip niya na ang kanyang Blackback Rod Ape ay hindi na magagapi, ngunit lumabas na si Chengmin ay nakakuha lang ng Phantom Tiger, at ngayon si Hernan ay may multo na Golden Eagle. Paano siya makakaligtas dito? Sa kabutihang palad, ang kanilang mga alagang hayop ay nasa unang bahagi lamang ng Sky Class, sa kabila ng kanilang potensyal. Hindi pa niya sila kalaban, kung hindi, sa sobrang depressed niya ay masusuka siya ng dugo. Maliban sa multo na Golden Eagle, ang isa pang espiritual na alagang hayop sa tabi ni Randolph ay isang mataba at malakas na kuneho. Nang tumayo ito ay kasing tangkad ito ng kalahating tao. Ang mga mata nito ay pulang dugo na parang jade, at ito ay lubhang kaakit-akit. Ito ay isang nakalilitong overlord na kuneho. May biglang sumigaw. Nang marinig ang pangalang ito, ang mga lalaki na orihinal na minamaliit ang fat rabbit na ito ay hindi maiwasang makaramdam ng lamig sa kanilang mga puso. Maging ang kanilang mga mata na nakatingin kay Randolph ay napuno ng inggit at takot. Ang nakakabighaning Overlord Rabbit ay isang napakasikat na spirit beast sa panlabas na lugar ng likod ng bundok. Kilala rin ito bilang Newbie Killer. Sinasabing maraming mga baguhan na unang pumasok sa likod ng bundok ang namatay sa ilalim ng mga kuko nito. Ang kombinasyon ng tila hindi nakakapinsala at mahinang hitsura nito, ang kakaiba at nakakabagabag na likas na kakayahan nito, at ang karaniwang malakas na katawan nito ay naging sanhi ng nakakalito na King Rabbit na isang tunay na bagong pumatay. Charm. Ito ang inborn na kakayahan ng Bewilderment Overlord Rabbit. Wala itong anumang malaking kapangyarihang pumatay, ngunit sa sinuman, ito ay isang napakahirap na kakayahan. Ang tinatawag na alindog ay hindi lamang ginamit upang akitin ang mga mata ng mga tao, kundi pati na rin ang kanilang depth consciousness. Ito ay medyo katulad ng phantom finger ni Bella. Gayunpaman, hindi ito nagpakita ng mga layer ng ilusyon, ngunit sa halip, nag-trigger ito ng pinakakatutubo at pinakamalalim na pagnanais ng target. Para sa mga magsasaka na hindi determinado, ang kakayahang ito ay isang bangungot lamang. Sa sandaling nahulog sila dito, hindi na nila maalis ang kanilang sarili. Sa oras na magising sila, baka naging malamig na silang bangkay. Kahit nakapagkaharap ang isang taong may malakas na kalooban, ang nakakalito na kakayahan ng alindog ng kuneho ng Overlord ay hindi ganap na walang silbi.
Maaari pa rin itong maging epektibo, ngunit ang oras na maaaring mawala ng direksyon ng target ay napakaikli. Kapag ang mga eksperto ay nagpapalitan ng suntok, ang sandaling ito ng kalituhan ay kadalasang isang nakamamatay na kapintasan. Ang nakakagulat ay ang lakas ng Mystic Overlord Rabbit ni Randolph ay kapareho ng Phantom Tiger ni Chengmin at ng Phantom-Eyed Golden Eagle ni Hernan, lahat sila ay nasa unang yugto ng Heaven Class. Good. Wala ni isa sa kanila ang kalaban ko. Papatayin ko silang lahat isa-isa at wawakasan ko ang lahat. Kaya lang aliwin ni Tony ang kanyang sarili ng ganito. Gayunpaman, nang makita niya ang espiritual na alagang hayop ni Terence sa dulo, nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Ang lalaking Terence na ito ay mayroong Sky-class Pigface spiritual pet. Heaven-class full cultivation ito ang pinakamalakas na spirit beast na kayang paamuin ng mababang ranggo na anting-anting sa teorya, at ang posibilidad na ito ay nasa teorya lamang. Sa katotohanan, ang Heaven-class late phase peak ay ang limitasyon na, at kung ito ay talagang gagamitin sa isang Heaven-class full cultivation spirit beast, ang success rate ay mas mababa sa 30%. Ngunit, kahit gaano pa ito kapanipaniwala, ang alagang hayop sa likod ni Terence ay isang tunay na Sky-class full master, at kitang-kita ito ng lahat nakakagulat. Gayunpaman, kahit na ang antas ng alagang hayop ni Terence ay nakakagulat, hindi ito mukhang malakas. Sa unang tingin, isa lamang itong karaniwang alagang baboy. Gayunpaman, kahit tumakbo sina Hernan at Randolph, ang dalawang underling na ito, ay may napakalakas na alagang hayop. Kahit anong bulong nila sa kanilang mga puso, hindi sila naglakas loob na maliitin si Terence. Kung tutuusin, siya ang boss ng dalawang iyon, at ang mga kilos niya ay palaging hindi inaasahan. Hindi nila magagamit ang common sense. Sa pagkakataong ito, biglang nagmula sa likuran nila ang boses ni Gavin. Tiningnan niya ang baboy sa likod ni Terence at nagtanong, Skyboat Pig. Hindi ba ito isang espiritual na alagang hayop na pinalaki ng pamilya na marunong lamang maghanap ng kayamanan at hindi makipag-away? Kailan nagkaroon ng ganitong bagay ang likod ng bundok? Ang likod ng bundok ay napuno ng panganib. Bagamat ang Skyboat Pig ay isang pambihirang espiritong hayop at ang kakayahan nito sa pangangaso ng kayamanan ay walang kapantay, kilala ito sa mahina nitong lakas sa pakikipaglaban. Wala itong kakayahan na mabuhay mag-isa sa likod ng bundok, kaya normal lang kay Gavin na maghinala. Normally speaking, dahil sa treasure hunting nature at cute na hitsura nito, ang Skyboat Pig ay isang spirit pet na pinalaki ng mga disipulo ng malalaking pamilya sa Sky Island. Ito ay bihirang makita sa ligaw, hindi banggitin sa likod ng mga bundok kung saan ang panganib ay nakatago sa lahat ng dako. Nakahinga ng maluwag si Tony at mayabang na sinabi, kaya isa lang siyang mahina na walang anumang lakas sa pakikipaglaban. Akala ko ang mapagpanggap na amo na ito ay nagkaroon na naman ng swerte ng aso at nakapulot ng isang makapangyarihang ranggo ng langit na puno ng kultibasyon na espiritual na alagang hayop mula sa Diyos na alam kung saan, para hamanin niya ang aking black-back prod unggoy. Hindi ko inaasahan na ito ay isang walang kwentang merienda na nakakatakot. Maging ang ibang rookies na nakatayo sa tabi niya ay natahimik sa kanyang mga sinabi. Bago pa siya ilantad ni Gavin, si Tony ay halatang takot na hindi man lang siya ng ahas na huminga. Masyadong duwag ang ekspresyon niya kaya gustong tumawa ng mga tao. Ngayong nalaman niya na ang kabilang partido ay hindi isang uri ng labanang espiritual na alagang hayop, ang lalaking ito ay agad na naging maangas muli, umaarte na parang siya ang pinakamahusay na espiritual na alagang hayop sa mundo, na talagang nagpahiya sa mga tao. Hindi siya pinansin ni Terence at lumingon kay Randolph, ang taong ito ba ay isang artista? Magaling siyang baguhin ang kanyang saloobin, kaya ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang makuha ang pinakamahusay na award ng aktor. Randolph na hindi napigil ang tumawa. Bagamat hindi alam ng iba kung ano ang isang pelikulang king, halos mahulaan nila kung ano ang ibig sabihin nito. Lahat sila nagpipigil ng tawa. Pagkamulat niya ay agad na namula ang mukha ni Tony. Pagkaraan ng mahabang panahon, agresibo siyang sumigaw, mga mahihina lang ang makakapagsalita.
Kung may kakayahan ka, huwag kang magkusa na umamin ng pagkatalo sa labanan ng mga espiritual na alagang hayop. Hayaang lumaban ang tanggang baboy na ito sa aking black backprod unggoy. Paano na? Para sa isang non-combat type spirit beast tulad ng Skybolt Pig, kahit na itinaas ni Terence ang lakas nito sa Sky Class Full Face, hindi pa rin alam kung gaano kalaki ang lakas nito na magagamit nito sa totoong laban. Hindi bababa sa isang bagay ang sigurado ang taong ito ay hindi katugma sa Black Backrod Ape, iyon ay sigurado. Sa kanyang pagtataka, hindi man lang umatras si Terence. Ngumiti siya ng mahina, sige, lalaban tayo hanggang kamatayan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.